sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Hindi magpapadala ang Pilipinas ng mga barkong pandigma sa West Philippine Sea. Kahit pa sabihing lumalala ang pambubuli ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang pagdideploy ng mga barkong pandigma ay maaaring ituring bilang provocative at maaaring magpalala sa sitwasyon. Iginiit po ng Pangulo na hindi kailanman mag-uudyok ang Pilipinas ng pagtaas ng tensyon sa pinagagawang karagatan. Sabi ng Pangulo, wala naman tayo sa gyera, kaya hindi kailangang mag-deploy ng Navy warship at sa halip ay tuloy lang ang resupply mission sa mga mangingisda at protektahan ang ating territorial rights sa West Philippine Sea. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos por Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi, hi, hi. Take a little walk Maganda, Boni. down. Lamig. Lamig. Ano, lamig. Pwede ba pakinitan nyo na kung dito? Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay, how are ya? Kaya pa ba? Kaya pa mga party-party? Yan. Yan naman sa kabilang banda. May isasaing pa ba kayo? Ayun, ako, yun talaga, no? Napanood mo ba Wag yung ubos-ubos biyaya, ha? Napanood mo ba yung report kahapon o kaya yung hearing kahapon tungkol sa bigas sa Kongreso? Sa Kongreso. Buti pala napag-usapan natin kahapon na umaga. Ano ba yun? Yung ba yung Quintacom? Yung Ano ba yan, may ganun na pala ngayon eh. Oo, May Quadcom, may Quintacom. Oo. Oo. Meron palang binuong bagong komite. Ang tinatalakay naman may kinalaman sa bigas. Sa bigas. Ayan, no? Ang tindi nun, kumbachero at least na pagtanto ng mga mambabatas natin na lahat na lang ginawa eh. Halimbawa, ang Malacanang nag-utos ng reduction ng tarifa. Tapos ang House of Representatives pinayagan naman na magbuhos ng pondo sa kung saan-saan. Oo. Tsaka nung mga nakaraan pa, kaya nga ginawa yung rice
tarification law na yan. Tarification law. Kamukat-mukat mo, napagtanto ng mga mambabatas, may nanloloko sa atin dito. Meron. Bakit lahat ay ginawa natin para mapababa ang presyo ng bigas? Ba't hindi bumababa? Nalulugi lang ang gobyerno sa kakulangan dahil nanlibre nga ng taxi. Nagsakripisyo na nga eh. Nagsakripisyo. Anong nangyari? May kartel. Sabi, may nagsasabuatan. Kaya nga, yan. Ako. Yun nga mismo. Naku, nanang ko po. Ano ang gagawin ngayon? Yun ang susunod. Yun ang tanong. Anong gagawin ng pamahalaan? Yan po ang abangan natin. At meron ba silang mapapanagot? Lalo na sa mga nasa gobyerno na nagiging parte ng kartel na yan. Talaga. Baka meron ng mga taga-gobyerno na kasalukuyan at nakaraang opisyal ng gobyerno na silang namunini dyan sa mataas na presyo ng bigas natin. Na kahit na anong gawing production, local production, kahit na anong gawing importation, hindi bumababa ang bigas. Hindi bumababa. May nabibili kang paminsan-minsan 42 pero parang para kang tumama sa wedding eh. Kaya nga. Ano kaya yan? Sinasabotahe kaya nila ang BBM administration dahil sa 20 pesos na bigas per kilo? Yun ang usapan dun eh, no? Naknambakan dalaga. Yun ang aantayin natin. May maasbaran man lang dyan. Mr. President, kailangan bagsik-bagsikan mo naman. Meron man lang. Kailangan mabagsik ng konti, paminsan-minsan. Medyo hatawin nyo naman. Manghataw naman kayo ng 2x2 dyan. Kung ayaw nyo ng 2x2, latigo. Latigo, kaya siit. Yung buntot ng pagi. Yun. Talagang pag tumamay, magmamarka. Hindi ba, Kuya Joel Sarignaya? Ayan. Pero nabanggit natin ang mga party-party. Kabi-kabi lang party ngayon. Ano bang petsa na ngayon? Ngayon ay December 18. 18? Oo nga pala. Napakabilis ng Bilis talaga ng hindi, 11 pa lang, 11. December 11 pa lang pala. 11 pa lang ba? Na-advance ka na 1 linggo. Para nagmamadali. Pero ito ho yung mga panahon na talaga namang kabi-kabila ang mga party-party. Kabi-kabila ang bigayan ng bonus, 13th month pay. Pero yun nga, wag ubos-ubos sa biyaya, ha? Yeah. Medyo planuhin din nyo, hindi lang yung pang Disyembre, hindi lang yung pang New Year. Tama. Yung pang buong Enero man lang ng susunod na taon. Totoo. Baka naman pagdating doon, wala na kayong makain. Kakamot-kamot ka ng kwan mo. At hindi lang yun. Baka wala kang pambili ng gamot. Sa dami ng kolesterol na tinira mo ngayong Disyembre. O pambili man lang ng gamot sa uric acid. Pambili man lang ng gamot sa diabetes. Yung maintenance. Ang dami niyan. Dapat naka-factor in yan. Lalo ngayon kabi-kabila ang party. At yan din ang dahilan kung bakit ang Vice President natin hindi ngayon ba yun? Ngayon yun? Ngayon. Hindi daw makakadalo. Pinapasupuena siya ng NBI. Kaya ang binigay daw na dahilan hindi makakapunta ang Vice Presidente dahil may party. Party. Ganun. Party with media. With media. Ayan Ayan, kayo palang mga taga-media. Ayan, ito. Asan? Tuloy sa pahina 3. Sundan sa pahina 2. Vice President Sara Duterte Ang pangalawang Pangulong Sara Duterte will skip for the second time ay lalampasan sa ikalawang pagkakataon her scheduled appearance ang kanyang nakatakdang pagharap at the National Bureau of Investigation sa NBI to host
a Thanksgiving party para magpa-party ng pagpapasalamat for reporters sa mga reporter covering the office of the Vice President. na nagko-cover sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Yun nga pala, ano? Oo, sino Pwede ba? bang mag-cover muna yung mga media bago mag-party? Oo nga. Pwede ba yun? Hindi kaya pwede yun. Hindi Tsaka, maghapon, magdamag ba yan? Party na yan. Saka Yung ibang mga kakilala nating taga-media rin na umatin ng party, Trabaho sandali muna. lang eh. Sandali lang. Nagtatrabaho muna, sandali lang. Pag Tapos, nabunot na sa rapol, alis na. balik na ulit sa trabaho. Totoo. Uwi na. Alam mo ng mga taga-house media yan. At si kumbatsero natin dito, si Katunying, napakaswerte sa rapol ngayon. Napakaswerte sa rapol. Mapa-present, mapa-absent, nananalo sa rapol. Ayan, Mother. Nako, kaya pala si Mother napatayo eh. Ayan, nakaganyan kanina. Tapos lumabanggit ko na ikaw ay napakaswerte mo sa rapol. Tumayo ng Napatayo. Alam mo na daw ang ibig sabihin niyan. Tama. Alam mo, Mother, ganun talaga ako. Hindi naman ako nag-a-attend sa mga party-party, Mother. Kaya yung pinangungumbida mong party sa akin, hindi ko pupuntahan yan. Huwag mo ipo-forfeit yung parapol, ha? Pagka nabunot ako, ha? Merong mga raffle na kailangan present eh. Oo. Meron namang mga nagpaparapol na kahit absent, binibigay pa rin. Halimbawa, kung ang napanalunan mo coffee maker. O kaya microwave. O kaya naman rice cooker. Rice cooker. O kaya flat iron. Pero kung television yan na 55-inch television. O kaya 85 inches. May mga magpoprotesta doon sa mga present. Sabihin, wala naman eh. Dapat nandito siya. Dapat nandito siya. Kailangan present. Ayan. Ako, palagay ko yan din ang mga pinag-uusapan ninyo sa inyong mga party-party. Pero ang sabi daw po ng Vice Presidente, yun din daw pala ang advice sa kanya ng kanyang lawyers. Na magpa-party? Oo. Hindi. Na wag nang siputin. Ang NBI, sabi ng Vice Presidente, I am also unavailable on the day. Hindi ako libre sa araw na yun. Because aside from that, bukod yan. hindi, ang una pa lang binigay niyang dahilan ay yung advice ng abogado? ng mga abogado. Ang pangalawa nga lang, yung aside from that, itong ang party. May party. Ba't naman ganun yung mga abogado na yan? Ayaw siyang paharapin dyan. At saka abogado rin naman si Bibi Sara, di ba? Nag-abogado nga siya doon kay Atty. Sulaika. Sabi niya, ako abogado ni Sulaika. Kaya nga eh. Di ba? Baka nga ayaw niya talagang harapin to si Judge. Si Judge. Sabi, baka Jimmy kasi, Santiago. Sabi siguro ni VP Sara, baka ma-judge ako dyan. Marami pa naman judgmental ngayon. Alamin natin mamaya kung ano magiging aksyon ng NBI. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 for 2. Oras po natin. Aji, Mr. Jelam Tang, Attorney DJ Jimenez, Lakyam Chap Gohun, 6:15 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Number 1. CS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, December 11, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pangulong Bongbong Marcos pinasinayaan ng NLEX Candaba 3rd Viaduct. Mas mabilis na biyahe sa Central at Northern Luzon, inaasahan. Tito Manny Villar, nag-iisang Pinoy na nakapasok sa Forbes Asia's
Heroes of Philanthropy. Obo. Service recognition incentive sa mga public school teachers pinatataasan ng Pangulong Bongbong Marcos. 10 kumpanya na sangkot sa iligal na aktibidad blacklisted sa DA. Nanay na adik arestado sa pagbebenta ng malalaswang video ng 2 paslit niyang anak sa Tondo, Maynila. Ilang residente ayaw lumikas, tulong ng PNP hiningi para ipatupad ang forced evacuation sa Canlaon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Inaasahan ang mas mabilis na biyahe ng mga motorista sa Central Luzon. Ito ay makaraang pasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Candaba 3rd Viaduct na magdurugtong sa bayan ng Pulilan sa Bulacan at sa Apalit, Pampanga. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng Pangulo na malaking tulong ang viaduct na ito lalo na ngayong holiday season upang matugunan ang problema sa traffic dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga magsisiuwian sa kanilang mga lalawigan sa Central at Northern Luzon. Ang Candaba 3 Viaduct ay karagdagan sa NLEX network na magsisilbing pangunahing gateway sa pagitan ng Metro Manila, Central at Northern Luzon sa ilalim ng Build Better More Infrastructure Program ng pamahalaan. So as we mark its completion, we show what can be achieved when we work together as one, fueled by our commitment to enriching connectivity, opportunity, and a brighter future that we continue to create together. The 3rd viaduct enhances the capacity of this expressway, reduces congestion, ensures faster, more efficient travel. Ito yung sa yung maragol na tete, sabi ng mga Kapampangan. Yung malaking tulay. Malaking At tulay, mahabang oo. tulay diyan sa kanyan. Sa NLEX. Sa NLEX, meron pong Matagal yan na may ginagawa dyan di ba? Oo, ngayon yung nasa gitna yun kumbatsero So lalapad yan. Oo. Lalapad sa madaling salita, mas maraming Ma-accommodate ng sasakyan. Oo, yun yung naiinis tayo dahil ang tagal-tagal namang ginagawa niyan. Tagal na ginawa rin yan Ayun, eh. sa wakas natapos din ano. Oo. Ayos. 6:22 ng umaga, maayapayabak kay Kongan ne. Mga kabalen, gising na. Bumalik sa taon ng Heroes of Philanthropy list ng Forbes Asia ang tycoon at dating Senate President na si Tito Manny Villar. Tito Manny! Tito Manny! Tito! Tito Manny! Ayan. Si Tito Manny Villar, ang chairman ng Vista Land and Lifescapes Incorporated, ang nag-iisang Pinoy na nakapasok sa ika-18 taon ng edisyon ng Heroes of Philanthropy roster. Noong 2020, nakapasok din si Villar sa ika-14 na edisyon ng Forbes Asia. Pinili ng Forbes ang 15 entries sa listahan para sa kanilang philanthropic efforts noong nakaraang taon na gumawa ng makabuluhang donasyon mula sa kanilang sariling pagsisikap. Tinukoy ng Forbes ang pagdodonate ni Villar ng 615 million pesos o $10.4 million noong October para magtayo ng simbahan at paaralan sa loob ng province, isang residential community sa hilaga ng Maynila na dinevelop ng kanyang pamilya. Ayun. So si Tito Manny lang ang Pilipino. Oo. Diyan sa listahan na yan ng ano tawag? Forbes Asia's Heroes of Philanthropy. Ayun. Ang mga kasama pala dyan, ayan, may mga picture. May nag-drawing. Oo nga, no? Ang kasama pala dyan yung isa ay si Daniel Chai ng Taiwan. Si Eduardo Saverin ng Singapore. Si Eduardo? Si Eduardo. Tinan mo nga naman si Eduardo. Si Abhishek. Si Abhishek, kilala mo? Kapatid ni Imbuchiki. Si Abhishek Lodha ng India, si Solina Chow ng Hong Kong, at si Tadashi Yana ng Japan. Ayun. Ayan, sila yan. Tadashi Yana. At yun nga, andun ang ating si Tito. Si Si Tito Manny. Tito Manny. Tito Manny Villar. Yan na tayo hindi nagkikita, Tito. Kami yung
mga pamangkin mo. Si Jerry sa si Anthony. Tito Manny. Tito Manny. Kumusta ba kay Tita Cynthia? Sa aking pinsan. Ayos. Congratulations, Tito Manny. Samantala, pinatataasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Service Recognition Incentive para sa mga public school teachers. Mula sa kasalukuyang 18,000, inatasan ng Pangulo ang Department of Budget and Management at ang DepEd na magtulungan para itaas ito sa 20,000. Ito ay bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga guro sa paghubog sa mga kabataang Pilipino. Ang Service Recognition Incentive ay taunang insentibong ibinibigay sa mga empleyado ng gobyerno bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon. Taas nun sa teacher, no? Oo. 20. 20. From 18, magiging 20,000 Yung mga na. may inggit dyan. Sigurado yan. Sa mga teacher. Teacher! Ikinalugod naman ni DepEd Secretary Sani Angara ang inisyatiba dahil magpapataasaan niya ito sa moral ng mga public school teachers. Si Secretary DBM Secretary Amina Pangandama naman, nagmamadali pa raw pumirma eh. Pinirmahan kaagad. Iba talaga Pumirma ba kaagad sa cheque? Maka-teacher talaga din to si Ma'am Amina eh, no? Oo nga. Pumirma kagad sa cheque yan. Ayan. Kumbachero. Ayos. Inabot ni Yusek Gades. Ma'am, ito na yung ballpen. Pinirmahan kaagad. Pinirmahan kagad. Kaya congratulations! Mga teachers! Mga teachers natin, meron kayong dagdag na 2,000 diyan sa inyong service, Service Recognition Incentive. So 20 million total. Ayan. Inilagay sa blacklist ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Plant Industry ang 10 kumpanya dahil sa smuggling at iba pang iligal na pagninegosyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., magsisilbi itong babala sa iba pang magtatangkang hamunin ang kanilang kampanya laban sa smugglers at mga abusadong negosyante laban sa laban sa mga mapaminsalang mga hakbang sa mga magsasaka, mangingisda at consumers. Sinabi ni Laurel na ang hakbang ay bahagi ng pinalakas na aksyon ng DA para labanan ang smuggling, profiteering, hoarding at cartel activities na nagpapataas sa presyo ng mga pagkain at nagdi-destabilize sa lokal na merkado. Samantala, sinabi naman ni BPI Director Gerald Panganiban na binawi na ang lisensya ng mga blacklisted na kumpanya at yung mga walang lisensya ay banned na batay sa resulta ng kanilang investigasyon. Pero kahapon, Kumbachero, talagang pinasisiklaban tayo ni Congressman JJ Suarez. Bakit? Ano ba nangyari? Alam siguro na nakatingin si Kuya Kim. Pag hindi mo pinagbutihan. Si Kuya Kim Tan. Si Doc Kim Tan. Si Doc Kim Tan. Tinanong niya si Director Glenn Panganiban ng BPI. Ito bang mga importer na to, na-check nyo man lang kung background ng mga yan bago nyo bigyan ng import permit. Ito nga po, iniimbestigahan na namin. Sumagot si Kon, medyo nataas ng boses na. Bakit ngayon nyo lang iniimbestigahan? Oo nga naman, di ba? Kasi yung daw number 1 and number 2 na importer ay isang tao lang. Tingnan mo na. Number 1 tsaka number 2, isang tao lang. Isang tao lang. Parang yun ang point niya. Kaya lumilitaw na parang pinaiikutan ang Bureau of Plant Industry. Hindi man lang nila inimbestiga nun bago bigyan ng import permit. Tama naman. Kaya sabi ko. Kaya sabi ni Congressman JJ Suarez sa mga kababayan natin, lalo na sa mga taga Quezon, ako na magagalit para sa inyo. Yun, no? Kaya siya nagalit. Nagalit siya. Ayos. Ayos yun. Magandang punto yun, Kong JJ. Kasi lumilitaw, Kumbachero, mag-aangkat ng mga to. Gano'n yung sinabi ng DA kahapon, unprecedented. 4.5 million metric tons. Ganun po karami inangkat na bigas sa taon to. Tapos binabaan pa ang taripa. Kaya marami nag-aangkat, binabaan ng taripa para bumaba ang presyo sa local market para sa mga consumer. Pero bumababa. Hindi naman po nararamdaman. Tapos tayo'y nabansagan na di ba, noon pa? Number 1 importer, rice importer. Isang agricultural country, pero number 1 rice importer. Saan ka nakakita ng gano'n? Talaga naman. Congressman JJ, ayos ka, bata. May tama ka. Ayos ka, bata. Ayos ka, bata. Ayos.
Ayos. Samantala, arestado ang isang 32 anyos na nanay na ibinebenta online ang sariling mga anak sa Tondo, Maynila. Na-rescue sa isinagawang operasyon ng Manila Police District ang 7 taong gulang na anak nitong lalaki at ang 10 taong gulang na kapatid. Pinagahanap na rin ng mga otoridad ang panganay pa nilang 14 anyos na dalagita na hindi nadatnan sa bahay nung isagawa ang operasyon na pinaniniwala ang inabuso rin ng ina. Isang concerned citizen ang nagsumbong sa pulisya nang makita nito sa social media ang ginagawa ng suspect na sinasabing drug addict. Ito hong 32 anyos na nanay na ito. Maharap siya sa mga kasong paglabag sa Exploitation Materials Act, Anti-Online Sexual Abuse at the Special Protection of Children Act. Alas 6:30 na ng umaga, laktiampwa. Ayun. Bayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Nagpasaklolo po sa PNP si Canlaon City Mayor Jose Cardenas upang puwersahang ilikas ang mga residente malapit sa 6 na kilometrong danger zone. Iti sa harap ng kanilang pagtanggi na lumikas dahil sa hindi pa naman daw sila apektado ng pagsabog ng bulkang Canlaon. Sinabi ni Mayor Cardenas na marami sa mga residente ang matitigas ang ulo. Kaya kailangan na nilang humingi ng tulong mula sa PNP. Susunod! Tito Bo! Alamin nga natin kung ibababa ba ng mga TNVS ang kanilang singil ngayong holiday season. May chance ba? Ayan, no? Oo, lalo pat napaka-traffic. Sabi nung mga taga TNVS, nalulugi kami. Sabi naman ng mga pasahero, hirap na hirap din kami. Ayan, no? Paano ba tayo makakabuo ng win-win solution diyan? Compromise. Ang daming ang reklamo kasi ang laki ng surcharge. Yung surge. Yung surge sa mga TNVS. Mapa four wheels, mapa motorsiklo. Yan, kapag ganitong holiday season. At siyempre makikibalita rin tayo. Speaking of TNVS, kumusta na ba yung mga first few days ng TNVS sa NAIA designated area dyan sa NAIA? Ayan. Ay, alamin natin yan. Sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:31. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Generica Drugstore. Damang-dama. Pag ginahawang Generica. Para Ng balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. .38 ang ating oras. Makakausap natin ng isa ring maswerte sa raffle. Maswerte rin sa raffle ito. At may maaasahan ba tayong discount sa TNVS, lalo na sa Joyride? Yan. Si dating chairman ng Philippine Sports Commission, si Kume. At ngayon may-ari ng TNVS. Siya ba may-ari? Siya ba may-ari? Si Chairman Noli Iyala. Mr. Chairman, magandang morning. Ay, ano nangyari? ganda pa naman. Ganda ng intro ganda natin, intro natin. Parang Parang iba yung tunog. parang may incoming. Parang may incoming. Ang ganda Pagka pa naman. ganito yung music natin
Yeah. Yeah. Ah. Kaya ako lang po pinanood yan dahil na-impluwensyahan ako ni Kumbachero. Sa music pa lang, talaga naman. talaga, Ayan Mr. Kume, Chairman, Kume, magandang morning. Gandang umaga po, Captain Ying at Ka Jerry. Nako, nakakatuwa at nagkahost tayo. Opo. Captain sa raffle ulit. Maswerte pala kayo sa raffle, ha? Naagaw nyo na kay Jerry yung agimat. Nawala na sa akin ang agimat ng si swerte. Jerry, mula pa nun. Oo. Oo. Hindi bale, mas magandang lalaki naman po si Ka Jerry. Kume, mayroon ba tayong nagrereklamo ang mga nasa TNVS sa sobrang traffic, pero higit na nagrereklamo ang mga commuters natin na ang hirap nang mag-book, ang mahal pa. Kapag ganitong mga panahon. Ang Joyride ba merong may offer na win-win solution dyan? Well, ang amin pong ang Joyride po ay patuloy na naghahanap ng paraan para po talaga pong balanse ang aming pagtrato sa ating mga mananakay at doon na rin po sa ating mga driver partner. Pero ang amin pong ino-offer na magandang solusyon dyan ay yung pong aming tinatawag na Joyride Super Taxi. Sapagkat yung Joyride Super Taxi po, ay bubuk nyo po yan, pero po ang ano po niyan, ang singil po Ang niyan rate? ay the metro. The metro po. Ganon. Yun ang maganda. Oo. Hindi po siya nagkakaroon ng pagbabago sa LTFRB rate. Oo. Pero nabubuk po nyo yan sa apps of accessible din po yung Super Taxi. So, kaya po yun ang amin pong dahil ito po ay talagang magandang paraan para ang ating pong mga mananatay ay maibsan naman ang hirap ngayon pong Kapaskuhan. Oo, so TNVS siya, pero nakametro. ang rate ay taxi nakametro. Actually, taxi po talaga siya. Siya po ay regular taxi. Hindi nga po siya premium, pero lahat po ng aming sasakyan ay brand new. Lahat po ng aming super taxi ay trained ang mga ang aming po mga driver. Ito po ay nabubuk at ito rin po ay napapara, nahihail. Ito po super taxi. Ano po bang kwan yan? Ano bang sasakyan yan? Anong klase? Hello, Katunyin. Medyo na hindi ko po nakuha yung... Opo, anong kampo yan? Ito po bang taxi, ito po bang super taxi ay sedan o parang SUV o ano ba itsura niyan? O van? Hello? Naku, nawala. Hello? Nawawala. Hello, Kume? Hello? Nasa kalsada kasi si... Kume, babalikan ka namin ito pala itsura Ayusin niya. lang natin ang signal. Sandali po lamang. At least meron na tayong dagdag kaalaman sa atin 'yon. Hindi alam ng marami. Ako hindi ko alam na may ganun. Ito pala yung super taxi nila. Oo, maganda nga. Kwento, para siyang hindi siya sedan kumbachero. Parang mix ng SUV tsaka sedan. Mix ng SUV saka sedan. Oo. Malaki, saka para sa may mga bagahe, no? Oo, para sa mga tama-tama sa airport. Tama-tama sa airport. Yan, no? Oo. Sige, mamaya babalikan natin. Paki-establish lang ang linya kay Mr. Noli Iyala ng yung may-ari ng Joyride. Baka magtampo ang angkas. Ay, mga taga-angkas. Si George, si mate, George Urieka. Baka dapat kayo nagpapaligsahan kung paano mapapagaan ng buhay ng ating mga commuters. Ng mga mananakay natin. Hindi po sisipot si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng NBI kaugnay ng kill threat sa first couple at kay Speaker Martin Romualdez. Ayon kay VP Sara, ito ang payo sa kanya ng kanyang mga abogado at sa halip ay magsusumiti na lamang siya ng kanyang letter of affidavit. Ikinatwiran din ni Duterte na may nakatagda silang Thanksgiving activities sa OVP ngayon at planong umuwi sa Davao City pagkatapos ng party para namang makipaglibing sa kanyang tiyuhin. Una nang sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na tuloy ang kanilang patawag sa araw na ito.
Pinaalalahanan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang 121 mga bagong prosecution attorney ng DOJ. Ayon kay Remulla, dapat isulong ng mga ito ang hustisya para parusahan ang guilty at protektahan ang mga inosente. Ang mensahe ni Remulla ay binasa ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion. Ayun. Ayun pala, nakatakda naman talaga ang mga nasabing prosecution attorney sa iba't ibang prosecutor's office sa buong bansa. Balikan natin ang linya kay Kome. Kome! Okay na linya, Kome? Jerry. Ayan, ayun. Medyo hazy. Pero naiintindihan na natin. Yung tanong mo, kumpachero. Oo, yung tanong namin, anong klaseng mga sasakyan ba ito, yung Joyride Super Taxi? Katunying, ito po yung bagong Venus ng Toyota. Kaya po ito, hindi po ito maliit. Ito po yung mini SUV. SUV na nga ako Dati ang SUV ito. Pero tinanggal pa namin yung upuan sa likod para ho magkaroon ng lalagyan ng pagkain. Gamit, ayun. Kasya po ang 6 na maleta na mga bags at saka 4 pong pasahero. Ito pong sakyan, yung iba pong mga TNVS, 3 lamang ang nakukuha ang pasahero at maliit lang po yung trunk space. Kami po malaki yung trunk space ng aming pong Joyride Super Taxi. Yung po bang mga driver natin dyan at saka yung sasakyan mismo mabango? Naku, alam niyo naman mahalaga yan at ang kagandahan po ng Super Taxi, ito po lahat ay company-owned ng Joyride. Opo. Kaya po, ito po ginagarantiya namin na maayos ang sasakyan at ang mga drivers po namin ay talagang well-trained, lalo na po sa customer service. Kaya po, maganda po yung aming ngayon ay binibigay na serbisyo. Actually, Jerry, yun din po ang aming ino-offer ngayon doon po sa NAIA Terminal 3. Ayun, tama nga kapag itong kailangan sa airport, yung merong malaking space para sa bagahe. So ito pala ay company owned, Kome, itong mga Velos na ito, Toyota Velos. Opo, Jerry, ito po ay company owned at ito po ay dinadagdagan pa namin yung aming fleet para po lalo pang mas marami pa po ang aming maservisyohan. Lalong-lalo na ngayon po ay kami po ay parte na noong tinatawag na public transport hub dyan po sa NAIA. Sa NAIA, no? So ang Joyride ay hindi lang talaga motorsiklo ngayon, kundi meron ng 4 wheels. Yung mga 4 wheels ninyo, lahat company-owned o tumatanggap din kayo meron din kayong mga partners? Meron po kami, para din po meron din po kami TNVS, Jerry Katunying. Ito po ay mga partners po namin ito, katulad po ng sistema ng TNVS. So ito po ay mga independent drivers at partners po ng Joyride. Pero kung po ba yan, marami na? Kasi parang ito may nag-comment sa atin medyo mabagal daw po ang apps ng Joyride at konti pa daw po ang inyong sasakyan. Is that true? Well, yung pong Joyride kaya namin, madami-dami na rin po. Yung po ay, of course, rin po yan, base rin po yan sa pinapayagan sa amin ng LTFRB na mga application po namin, no? Para po sa aming application sa NGS license, no? So, pero marami naman pong Joyride Super Taxi, lalong-lalo na po sa airport. Kasi po ay meron indicated na 70 units 70. Joyride Super Taxi o po dyan sa airport na 24/7 on-site and on-call. Ayun. 150 na mga drivers na 24/7 po ang takbo ng Joyride sa airport. Oo nga. Sige nga, kwento nyo sa amin yung first few days mula nung i-launch itong designated area for TNVS niya sa airport. Hello?
Hello po, yun. Kobe, ano po, kumusta po yung first few days ng mula nung inilaunch po itong sa airport? Actually, kahapon lang po Kahapon lang? nag-launch ang Opo, kahapon lang po nag-launch ang Joyride sa airport at napakaganda po ng naging reception at kami po ay nagpapasalamat sa NNIC sa kanila pong pag-imbita sa Joyride para po makasama dito sa tinatawag na Modern Transportation Hub. Ito po yung pag-upgrade ng infrastructure at saka serbisyo po dito sa mga airports po natin, lalong-lalo na po sa Terminal 3 kung saan po sinimulan ng NNIC at kahapon po napakaganda po na naging pagtugon na reception po ng ating mga mananakay po. Doon yan sa multi-level parking. Ano? Opo, Jerry, ito po ay nandun sa right side ng arrival area. Ginawa po nilang kumbaga multi-level transportation hub na. Meron po kami mga loading base doon ang Joyride at meron din po kaming service counter. Ito po yung tinatawag naming Joyride Super Taxi Airport version kung saan kung wala ho kayong app pwede na kayong mag-book mismo doon sa airport. On-site. May mga tumutulong po doon at mabilis po dahil andun lang naman ang aming mga sasakyan, immediately ihahatid po sila sa loading area at tutulungan po sila sa pagsakay. So talagang napakabilis po ng serbisyo kahapon at kami po natutuwa at bagamat the first day napaka Blockbuster. Smash ito Jerry at saka Ayos, ano? Hindi, yun naman ang gusto natin. Pinag-uusapan nga po namin ni Kumbachero dito, nakakainggit sa mga airport sa ibang bansa. Hindi yung paglabas mo, may dito, may lalapit sa'yo. Taxi. Parang nakakabahan ka tuloy. Baka scammer kaya ito. Ngayon, diretso ka na dyan sa area, may designated area, at talagang maituturo sa'yo na hindi ka mai-scam. Yung pamasahe po ba dyan kapareho lang din sa labas? Opo, yung po kagaya ng labang ito po, yung sa Joyride, yung po ay kung ano po yung presyo ng Metrong taxi, yun din po ang presyo ng Joyride. Kaya po hindi po siya mabigat. At the same time, mabilis po ang pagkakabook. Talaga pong ginawa ng NNIC dito na parang parte po ng katulad po ng mga international airports sa buong mundo. Lalong-lalo na po sa Singapore at sa Changi. Kaya po talagang kami po nagpapasalamat sa pamunuan po ng NNIC, lalong-lalo na po kay Ma'am Cecil Ang at saka of course po sa RSA po. Yes, sir. Okay. Maraming salamat. Ingat po sa biyahe. Thank you. Salamat po ka Jerry, Katunying. Mataas na raw ang metro mo ngayon sa super taxi dahil pinatigil mo. Si dating PhilSports Commission Chairman at ngayon ay may-ari ng Joyride, Noli Iyala. Nagatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ito Baha. po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha, ACS Balita. Ay, sa mga taga-barangay Cuyab, San Pedro, Laguna. Lumayo-layo pa lang ating Pasko Panalo agent na si Sherwin Alvaro. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo dyan at ang inyong mga telebisyon. Barangay Cuyab, San Pedro, Laguna. Andyan at gagala-gala ang ating Pasko Panalo agent. Bata pa mayor dyan, si Mayor Art Mercado. Bata. Ayan. Okay, 6:53. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog
gamit ko? Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablaw sa Charm! Charm Fab Con. ACS. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito lang po paninda ko para pambili ko po ng gamot kasi may sakit po. Isa kikita ka lang ng 150. Pang ano ko lang pangkanan. Lagi ako natupag kong pag-aarap buhay. Ang inaano ko yan, yung sakit ko, inagbilik ako. Inibilang niya lang araw ko. Lagi ako nagtitimba araw-araw. Pagka sa balik yung nagtitimba, bago ako matulog, nandiyan sa mga. Hindi awan, Diyos na ako. Maraming salamat po. Maligayang Pasko sa Happy New Year. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. 2x2. May nanalo na! May nanalo na! May nanalo na! Kabilis. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamaspo. Pabilis ng oras, 7:01 na pala. Yun. Birthday pa naman ni dating AFP Inspector General Jojo Gakal. Aba. Ay, Bok Jogax. Si Jojo Gakal at saka si Dennis Basgi. Mga Bok, happy birthday. Binabati kayo ng buong PMA Maringal Class of 1988. Binabati rin natin ang mga jago dyan sa... Parang pangit pa rin gano'n. Sa AFP. Sa AFP dahil nag-iimbestiga na raw po ang jago diyan sa dalawang kolonel na ayun, sumikat sa Kongreso. Yun ang hinihintay natin noon pa. Nung palang pumutok yan, dapat kumilos na kaagad ang AFP leadership dyan. Yes, sir. So meron na. Meron na. Ongoing na daw ang investigasyon ng Jago. Jago. Dahil ayaw nilang may mga gago sa GAGO. Sa kanilang hanay. Si Colonel Nolasco at si Colonel La Chica ay under investigation at mga kasama nila. At magandang umaga rin kay Dr. Tony Liachon. Doc Tony, magandang morning. The doctor is in. The doctor is in. Si Junri Hidalgo, birthday ngayon. Diba? Junri 31. Happy birthday 31. At ngayong araw na to ay birthday din nang humila sa atin sa morning show. Naalala mo si Kuya Noel Ferrer. Kuya Noel Ferrer. Ay, happy birthday. Eto na, nandiyan sa barangay Cuyab, San Pedro, Laguna, si Sherwin Alfaro. Go, go, go! Yes, Jerry Anthony, dito nga sa tahimik, payapa at masinyos na barangay Cuyab dito sa Laguna, may malakasang nanonood, hindi nang nakikinig, nanonood. Ayan, binuksan pa yung ilaw. Binuksan pa yung ilaw. Pasok mo sa bahay. May ang daming washing machine, mayaman. Daming maduming damit. Pero silang personalized. Ang kanilang personalized aircon. Aircon. Pag bumuga yan, sa isang tao lang. Pagpasok mo, nara ang mga
Muebles. Ang may-ari ng bahay, Mayordoma, magandang umaga po. Pinasok talaga yung bahay. Aha. Mayamang may-ari ng bahay at ang may-ari din ay isa pa. Dati pangalan niyo po, Boy Prado. Boy Prado. Mga Prado, mga taga-saan po ang Prado? Bicol po. Bicol. Ano ka mo sa income sa Bicol? Ano sa Camarines Sur? taga-Camarines Sur. Pero lumipat na sila dito sa San Pedro. Sino ba may sino tanong mo nga kay Ma'am Boy. Tanong mo kay Ma'am Boy Prado kung sino ang mayor diyan. Sino ang mayor dito sa Art Mercado? Ayun, kilala. Mais ba mayor nyo? Maayos naman mayor na. Maayos naman po siya, magaling siya. Bata tama. Si Mayor Art Mercado nga. Ayos. Yan o. At sino pa po rin? Yung sir, Ang laki ang laking TV Ang laki. Si Anthony Taberna po ang paborito ko dyan, pinaka-paborito ko dyan. Ayun. Jerry ba? Thank you. Paborito sa DCRH. Bigyan ng 1,000 pesos! Ayun! Ay, meron pa kayong handa na ba kayo sa Pasko? Huwag na kayong bumili ng handa. Kinuha na kagad ni Mrs. Okay, pupunta ng grocery kasi di-deliver ng DCRH ang inyong pamasko. At syempre, meron kayong payong dahil... Yan, ang ganda. Baka mahamugan. DCRH umbrella kontra hamog. Ano pangalan ni Mrs.? Mrs. ano pangalan po ni Mrs.? Vicky Prado po. Vicky Prado. Vicky, kaganda naman ni Ma'am Vicky. Ang ganda ng kutis Ang ganda ng kutis ni Ma'am Vicky. Parang nagpabelo. Vicky, belo. Nagpabelo yung kutis ni Vicky. Ni Tadi, ganun din, makinis din. Makinis. Alagang belo. Yan bang TV nila naka-YouTube ba yan o naka-cable? TV ba naka-YouTube or internet? Cable. Internet TV. Signal, ayun, may Signal. Cable. Cable, ayun, galing. Dapat flag na tumututok sa DCRH dahil ang awang praso. Dahil kilala natin ang pinakagamang prasdo dito po sa San Pedro, Laguna sa Barangay Cuyab. Kaya naman sa mga nais mo ng 1,000 pesos na tumututok sa DCRH, pinasusunod natin sa Pasko. So, ang batang para DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Oy, si Pogi ng Cholo Trans Taxi. Ayan, dapat madikitan na yan. Malaking tao yung sakay mo, Pogi, kaya alagaan mo yan. Ihatid mo ng maayos sa kanyang destinasyon yan. Si Pogi ng Cholo Trans Taxi na nakatutok din. 24 oras. Yo! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Sabi nito Pilipinas. si Bixby, yung nanonood sa atin sa YouTube. Been a long time since I heard the Jago. Last time was from Colonel Jesse Lagasca. Ito yung naalala mo ba, Bixby, yung isang yung A Few Good Men? Naalala mo ba si Tom Cruise? Tapos si Jack Nicholson ba yung isa doon kumbachero? You cannot handle the truth. You can't handle the truth. Sabi niya ganun Kaya maganda rin actually makapanood ng procedure diyan sa sa military tribunal, military court. Military court, 'di ba? Kasi iba po ang pamantayan diyan kaysa sa civilian court. Oo, kaya sana magkaroon din tayo ng access sa ganyang klase ng mga proceedings. Anyway, thank you Bixby for reminding us about Jago. Oras po natin. Kapopoy.
9 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos pinanindiganan na hindi magpapadala ng Navy warship sa West Philippine Sea. Tulong ng gobyerno sa mga pamilyang apektado ng pagsabog ng Canlaon, tiniyak. P-Box, pinagaandaan ang mas malakas na pagsabog ng Canlaon, Alert Level 4, posibleng itaas. Mataas na presyo ng bigas, isinisi sa kartel, 10 rice importers, iniimbestigahan. 10 retirado at aktibong opisyal ng gobyerno pinakakasuhan ng Quadcom. Biroan na uwi sa pananaga sa Antipolo City, isa patay, suspect arestado. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita at ang Metro Manila ngayon. Susunod na. Alas 7:10 ang ating oras. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:16. Sa detalye ng ating mga pangunahing balita, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ang gobyerno na tugunan ang pangangailangan ng mga residenteng apektado ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Inatasan ng Pangulo ang Department of Budget and Management na maglaan at magpalabas ng kinakailangang pondo para dito. Nagtungo na sa Negros si DSWD Secretary Rex Gatchalian para personal na alamin ang kalagayan ng nasa 70,000 residente na lumikas sa pagsabog ng bulkan. So, yes, we're ready. We know what to do, and we have already started to send food packs, and we already started to send all of the things that we bring to those who are in evacuation centers. So, Si Pangulong Bongbong Marcos. Pinaghahandaan na ng pamahalaan ang mas matinding pagsabog ng Mount Canlaon sa Negros sa mga susunod na linggo. Pinayuhan ang FIVOC sa mga residenteng naninirahan malapit sa Bulkang Canlaon na maghanda ng lumikas sa mas ligtas na lugar para sa kanila ring kapakanan. Sa pulong kahapon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, sinabi ni NDRRMC Chairman at Defense Secretary Gilbert Teodoro na baka itaas nila sa level 4 ang alert status ng bulkan sakaling hindi tumigil ang pag-aalboruto nito. Dahil dito palalawakin pa sa 10-kilometer radius ang danger zone sa paligid ng bulkan, nangangahulugan na kailangan na ilikas ang mga residente. Walang plano si Pangulong Bongbong Marcos na magpadala ng Navy warship sa West Philippine Sea. Ito ay sa harap ng panibagong pambubuli ng Chinese Navy warship ng gamitan ng laser ang dalawang barko ng BIFAR at pambobomba ng tubig sa Bajo de Masinloc at sa Hasa-Hasa Shoal. Babala ng Pangulo, maaaring magresulta lamang ito ng paglala ng sitwasyon at kahit kailan na hindi dapat maging bahagi ang Pilipinas sa pagtaas ng tensyon sa lugar. we don't need Navy warship. All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Again, it will be provocative and it will be seen as an escalation. We don't do that. The Philippines does not escalate tensions. Quite the opposite. The Philippines always tries to bring down the level of tension. Mr. President,
si Pangulong Bongbong Marcos. Tututukan ng House Quinta Committee ang investigasyon sa posibleng kartel na naging dahilan ng mataas na presyo ng bigas sa bansa. Kasunod ito ng natuklasan ng panel na kaduda-dudang gawain at posibleng sabuatan ng mga nag-aangkat ng bigas. Nagtataka po ang House Quinta Committee kung bakit lahat na ay ginagawa ng pamahalaan, subalit hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Pakiwari nila ay may mga kartel na nakikinabang sa presyuhan po ng bigas. Kasalukuyang nakasentro ang investigasyon sa top 10 rice importers na kumukontrol sa 36% ng total inbound shipment. Kabilang sa 10 ito ay ang Bly Agri-Venture Trading, Atara Marketing, Horizon Free Enterprise, Macmac Rice and Corn Trading, King Bee Company, Soda Trade Corporation, Lucky Buy and Sell, Vitram Marketing, Nans2 Agri Traders, RBS Universal Grains Traders Corporation. Jerry Baha at Anthony Taberna hindi kasama. Una nang lumabas na hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission ang 5 sa 10 importer ng bigas, habang pareho namang ang mga opisyal ng Soda Trade Corporation at RBS Universal Grains. Alas 7:20 ang ating oras. Hindi raw po sisipot si BP Sara sa NBI sa pangilan na to? Ikalawang pagkakataon. Ano gagawin na ngayon ng NBI? Nasa linya natin si NBI Director Jimmy Santiago. Director Jimmy, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Director. Naputol. Balikan natin ang linya. Kay NBI Director Jimmy Santiago, samantala, inirekomenda ng House Quad Committee ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang individual na isinasangkot sa illegal drug trade, pogo at extrajudicial killings sa ilalim ng Duterte administration. Ayon kay Quadcom Overall Chairman Congressman Robert Ace Barbers, kasama ito sa laman ng kanilang committee report na isusumite sa plenaryo sa susunod na linggo. Sinabi ni Barbers na 10 individual ang kasama sa pinakakasuhan nila, ngunit hindi muna nito tinukoy kung sino-sino. Ilan sa mga individual na ito ayon kay Barbers ay aktibo pang opisyal ng gobyerno, habang ang iba ay retirado na. Eto na, balikan na natin ang linya kay NBI Director Jimmy Santiago. Mr. Director, magandang morning. Magandang umaga po sa inyo, Ka Jerry, Ka Tunying. Yes, sir. Nakikinig sa atin. Paano po yan, Director? Hindi raw pupunta dahil payo ng mga abogado at may party. Opo, ganun pa man, nakahanda pa rin kami. Antayin pa rin namin siya sa mamayang alas 10 kung dadating siya o hindi. Yun nga, tulad ng sinabi ko na dati, kung may pasabi, mayroong dahilan, ay titignan po natin kung justifiable. Opo. Sa tingin niyo po ba justifiable yon yung party? Yun pong pagpapadala niya ng, sinasabi niya magpapadala na lang siya ng abogado, kanyang affidavit. Affidavit, Opo, sasagutin yung mga iniisip naming katanungan ay okay na po yun. Although yung pag-attend sa party hindi namin matatanggap na justifiable because matagal na po itong naiset, last week pa naiset. Ayun po, ganun po. Titimbangin po namin mga pangyayari mamayang sa 10 o'clock. 10 o'clock. Opo. Tsaka ho, lahat naman tayo may party-party ngayong panahon ito. kayo rin siguro dyan sa NBI, Director? Yes, sir. Siyempre, meron din konting kasiyahan. Pero hindi magiging lavish katulad ng sinabi sa atin ng presidente, BBM, na wag lavish, simple lang ang mga parties. Opo, pero dito po sa kaso po ni Vice President Sara Duterte, sa
sa tingin po ninyo, yung po hindi niya pagpunta doon, ano ang kahulugan nun para po sa inyong investigation sa pananaw po ng NBI? Ayun po, titignan po namin yung papadala niyang statement, sworn statement, counter affidavit, kung sufficiente na po ba yun. Nasagot yung mga gusto naming katanungan sa kanya. Kasama na po, lagi ko pong sinasabi, kasama po yung gusto naming imbestigahan, yung sinasabi niyang may threat sa kanyang buhay. Kung hindi po malinaw ang kanyang mga doon kami magbe-base na lang kung sa anong statement ang ibibigay niya sa amin. Opo. So hindi na po ninyo ipipilit ang kanyang personal appearance kung sakasakali? Maaari pong ganon. Ano nga po, sir, babasahin ko po muna yung kanyang sworn statement. Yun po, malalaman po natin kung magpupumilit pa kami na magkaroon ng clarificatory questions or gagawa na kami ng report, recommendation, ganun po. Yung po kasing kaya po namin tinatanong yung kung pwede naman palang abogado. So kapag kami papasabihin na po, halimbawa po, dumating ang araw na kailangan nyo na kaming ipagsabihin na ni Jerry, papadala na lang po namin yung abogado namin. Pwede po ba yung ganon? Usually po, dapat umapir kayo sa amin personally para may mga katanungan kami, clarificatory questions na dapat namang malaman. Ngayon, kung ganun lang ang gagawin ninyo, ay parang nag-waive ka na sa karapatan mo na ilabas ang iyong side. Paano kung sabihin namin, Director, na pwede bang ipadala mo na lang muna sa amin yung clarificatory question na yan at sasagutin din namin in a statement? Yun nga po. Ipapadampot nyo na kami. Harapin po natin yung kung anong next move. Nabasa ko na po yung kanyang sworn statement. Ang po kasi natin dito ang lagi nating maririnig sigurado sa ating mga kababayan, akala ko ba ang NBI walang kinikilingan? Yung kortesiya, wala namang masama doon. Parehas ang trato. Opo, dahil sa Vice President naman siya. Pero yung ito po, nadadalawahan na po kayo, baka po gayahin to ng mga pilosopo. Yun nga po, sir. Pag-aaralan kung mabuti, babasahin namin yung kanyang sworn statement. Kung whatever, ay kami gagawa na ng report at yung recommendation namin sa Department of Justice. Opo. Okay. Thank you, Director. Thank you so much po. At wala ho bang parapol dyan sa party ninyo? Hindi nga lavish eh. Bakit? Lavish bang raffle? Di ba, Director? Opo, siyempre meron naman tayo mga parapol na iron, mga plancha. Plancha. Galante rin pala si Director. Plancha. Thank you, Director. Thank you. Salamat po. Salamat po, sir. Salamat po. NBI Director Jimmy Santiago. Susunod! Tito Bong! Sino itong aktor na sumabak na rin daw sa politika pero aminadong wala siyang alam sa mundong kanyang pinapasok? At syempre ang ating Metro Manila ngayon! 7:27. This time check is Pangunahing balita. Kumbachero, grabe na ang global presence ng BDO pagdating sa remittance. Parang kahit saan ka magpunta, may BDO o partner na accessible para sa remittance needs. Tama ka dyan, Kumbachero. May 14 na BDO remit offices na sa Asia, Europe, North America at Middle East. Bukod pa riyan, halos sa 400 remittance partners sa mahigit na 40 bansa. Kaya kahit saan, abot kamay mo ang serbisyo nila. Wow, dami. Tapos pwede din bang mag-remit online kahit anong oras? Oo naman. Meron na 24/7 online remittance pa sila through select global partners. Kaya kahit anong time zone ka pa, walang hassle.
Bukod pa dyan ay malakas ang partnership nila with OWA, DMW, LGUs at sa maritime companies, lalo na para sa mga seafarers. Talagang siguradong secure at accessible saan man parte ng mundo. BDO Remit para sa mga OFW na gusto ng mabilis, safe at convenient na padala. Kaya mga kababayan, hanapin nyo na ang pinakamalapit na BDO partner para worry-free ang remittance anytime, anywhere. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Eto na sila! Metro Manila ngayon. 7:34 ang ating oras. Tambak na basura nahakot sa Divisoria. Talaga naman. Asahan na yan talaga. Dumadami ba yan? O kumukonti? O paano ba? RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry, Anthony, dumami ang basurang nahakot sa magdamag sa Divisoria Night Market ngayong holiday season. Ayon sa mga tauhan ng Lionel Management Incorporated, simula ng pagpasok ng buwan ng December, inaabot na sila minsan ng alas 6 pasado ng umaga para mahakot ang tambak na basura. Kabilang sa mga basura na inahakot, mga plastic na supot, nabulok na iba't ibang klase ng gulay, plastic. Dami, na, iba pa. Grabe, ayan, no? Marami silang Bundok ng basura. Oo, marami silang nagtutulong-tulong nagwawalis. Bukod sa Lionel Management, katuwang nila yung mga tauhan ng Manila Department of Public Service. At Teka muna, boy, saan galing yung mga basura niya sa night market? Sa night market? Hindi ba pwedeng may maging maayos naman sila yung mga nagma-night market diyan? Na may maayos na basurahan at hindi ganyan, no? Tingnan mo. Parang dugyot din. Dati Jerry Anthony, may mga sako-sako, vendor. Tapos sa bawat lugar mo may sako ka. Dapat. Pag dumani yung responsable, dapat responsable. Hindi mo na kailangan ng tingnan mo, ginagamitan patuloy ng payloader. Loader. Payloader. Di ba? Para mabilis. Kung nakasako-sako na yan, bubuhatin na lang. Hagis lang sa truck. Tama yun. Konting disiplina lang. Hindi lang yung mga nagtitinda. Pati mga namimili. Pero kung meron ko yan, tapat ko, linis ko. Ganun lang, Lahat dapat, pati yung namimili, yung mga nagtutungo ng Divisoria, mga vendor, dapat talaga yung disiplina. Para pag dumaan na yung truck ng basura, yung sako-sako na lang na ilalagay sa basura. Sinabi ko kanina. Oo nga, di ba? Pero tingin ko, ang tingin ko dyan, dapat isako na lang yan. Hindi na tayo nakaalis. Anthony Jerry, pagkakalat-kalat talagang lahat siya, winawalis mo mula dyan sa may area ng Dagupam, area ng Abad Santos, diretso hanggang Asuncion. Inahakot nila yan. Pero kayo, dahil sa dami, dahil holiday season, marami na talagang taksang basura. Sinabi naman ng mga vendor sa Anthony Jerry, kahit sa paano, yung mga vendor sa night market, kahit sa paano, kumikita naman daw sila ngayong holiday season. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Pero dapat isinasako na lang. Para pagdaan ng truck. Bubuhatin. Ihahagis na lang sa truck. Hindi, pero biro talagang kailangan may pagpatupad ng disiplina dyan. Nakakahiya. Talaga. Mariosip Hindi naman. na tayo nakaahon dyan, kumbatsero. Naalala ko tuloy bigla. Eto na naman tayo, no? Hindi naman siguro sa kayamanan o kahirapan yan Alam nyo yung kalinisan. Yung kalinisan, kahit sinong tao pwedeng maging malinis. Naalala ko tuloy sa Singapore, may mga ganyan ding mga bazar marami naman bazar yan sa harap. Pero pagkatapos nung bazar, wala ka makikitang dumi dahil maayos Matatakot kang magtapon ng basura kung saan-saan. Hindi lang, kung may mga mamimiling matitigas ang ulo, yung tindera mismo ang sasabihin
pasaway. Oy, ito ho, basurahan, no? Tama. Ganun. Napakadali naman yan. Ito, sabi ni Chris Nulod, GB, yung problema sa basurang yan, since 1975 pa. Yan daw problema sa Divisoria. Namimili na raw sila noon, bata pa siya. Alas 3 ng madaling araw. Ganyan na ang sitwasyon dyan. Kaya dapat magbago na tayo, magbago na tayo. Magbago na tayo pagdating doon lang, sa kalinisan man lang, ano? Isipin mo kung Bachero, hanggang ngayon, ito pa pinag-uusapan natin kung paano magtatapon ng basura. Samantalang yung iba, ang plano na, magtayo na ng nightclub sa buwan. Panginoon kong buhay ito. Samantala, ito, isa rin nga problema natin ito. Yung problema sa Nueva Ecija. Yung, nakita mo ba yung video? Ang tindi ng video na yun, Kala ko magpapang-abot yung mayor tsaka congressman dyan sa San Leonardo, no? San Leonardo, tsaka taga-sambat nung si Mayor Emeng ay congressman. Taga-Gapan yan, pero sakop niya yung San Leonardo, 4th District yun eh. Naku, nagsusuguran na. Matindi. Kung alamin nga natin Sino kaya kinakampihan ni Grace Ansano sa dalawa? bukod pa dun sa 1.7 million na halaga ng illegal na sigarilyo. Yan sa Saragossa, Nueva Ecija, RH25, Grace Ansano. Come in, Grace! Jerry Katunying, ito, umabot na naman sa 1.7 million ang na-recover ng TNT sa isang checkpoint. Dito yan sa may Santa Rosa, Saragossa Road. At nangyari ito kahapon ng madaling araw. Ang grupo ng 2nd Maneuver Platoon at ang 1st PMFC ay may checkpoint sa naturang lugar. Dito, tumambad sa pinarang truck ang nasa 147 na mga kahon, iba't ibang mga Chinese cigarettes na nagkakahalaga nga ng mahigit 1.7 million. Matatanda ang sunod-sunod ang mga nangyaring ganitong mga nahuhuli sa mga checkpoints dito sa bahaging ito. At sino ba may-ari noong nakalipas? Yes. Sino ba may-ari nung mga sigarilyo na yan, yung mga illegal na sigarilyo? Sino bang ano ba yung nahuli sa Kabanatuan? Natukoy na ba kung sino may-ari, sinong congressman may-ari nun? Ay, sinong may-ari nun? Alam mo ba, Jerry Katunying, hanggang ngayon, yan ang tinatanong ko. Sino ba ang may-ari? Sunod-sunod na yung mga na-plug down nila, nakukumpiska, nahuhuli dito sa bahaging ito. Hindi nga lang dito sa Saragossa checkpoint na ito, maging sa bahagi ng Pampanga. Mayroon na rin sila dyang nahuli ng mga ganyang illegal na mga sigarilyo. Pero ang tanong, hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli. Ito nga, tumambad na naman kahapon ng maga. 1.7 million. Nasa 147 kahon na, napakarami. Lulan ng isang truck. Anong tatak niyan? Anong tatak ng sigarilyo? May anong brand? Yung modern. Yung napakasauta ko na ganong sigarilyo. Mura kasi siya. Modern ang pangalan. Pero yun ang papatay sa ating industriya rin. Yung legal kamo, no? Industry sa Pilipinas. Yung nagbabayad ng tax. Kasi wala naman yung di nagbabayad ng tax sa BIR. Yun ang matindi doon. So, kaya lang, hanggang ngayon nga, walang nahuli. Sino ang nasa likod? Sinong congressman? Congressman ba? Sinong congressman? Ay, ba't ba nasabi ko na naman? Saan bang parte nasabat yan? Sa Saragossa? Doon sa may, alam mo yan, doon sa may Saragossa, Santa Rosa highway. Ano bang district yan, lugar na yan? Hindi yung ibang lugar na. Ibang lugar na yan, ibang lugar. Ano ba nangyari, Ate Grace, ano ba nangyari dun sa San Leonardo? Kala namin ni Kumbachero, yung pinadala mong video, magpapang-abot yung congressman saka yung mayor eh. Alam mo, sabi nga ng mga kaibigan natin ditong mga kababayan nating Novo Ecijano, kung nakakamatay ang PIPI ay marami nang nasingkalag. Oo. Ang lulutong magmura no? Grabe, diba? No? Kung nakakamatay yun. Grabe, kasi PIPI talaga ang maririnig mo. Pero nag-umpisa yun noong 3 days ago. Noong mayroon kasing pinapagawa na kalsada dito sa bahagi ng San Leonardo. Ngayon ay pumunta doon si Kong Emeng, according sa statement niya,
ay nag-inspection siya. So, naabutan niya doon, nandun yung grupo naman ni Mayor Elan dahil sa LGU, nandun sa area of responsibility nga ng LGU San Leonardo. So, nandoon at ang kino-question naman ni Kong Emeng ay iniharang at napigilan daw yung ongoing project. Ang kapanig naman ni Mayor Elan, wala raw coordination sa kanya. At nagpaliwanag din ang kanyang municipal engineer, ang engineering office ng San Leonardo, na kinakailangan makipag-coordinate at ipakita yung mga documents para nga dun sa naturang project. So, in short, yun yung hinahanap ng LGU ng San Leonardo. At ngayon, ay pati ang DPWH ngayon ay kasama rin sa kanila sa nangyayari. Ano ba yun? Kalsada ba yun, Grace? Kalsada bang ginagawa yun at tinamaan yung lupa ni Mayor Elan? Yung asphalt, yung asphalting naman, yung ini-asphalto yung kalsada na pinatitigil, ano naman ang naging problema doon? Ba't pinatitigil? Yun yung sinasabi ko na wala nga raw hinahanap yung mga pertaining documents para nga matindi. sa naturang project. Ito Grace, talagang matindi na yung bakbakan na yan ni Congressman Emeng Pascual tsaka ni Mayor Elan. Dapat naka-ready na dyan ng PNP. May mga armed bodyguards ba yung mga yan? Ay, sa tingin natin, hindi ko masabing ganon. Pero sa tindi nga Meron. Yung ang provincial director. Sino provincial director ngayon dyan, Grace? Si Colonel Ferdinand Hermino. Mismo, personal siya nagtungo nga nung unang gabing yon at siya na ang nag-mediate, nagpaliwanag sa magkabilang parte kay Mayor Elan at kay Congressman Emeng. Pinakiusapan niya na magsiuwi na muna, maging kalmante at nakinig naman yung magkabilang panig. Kaya lang nasundan ulit nga kahapon nang magtungo si Mayor Elan doon sa Barangay Pambuan kung saan kanyang pinatigil din yung project dahil nga yun daw ay lupa ng mga natibidad na hindi ikino-ordinate sa kanyang pamilya natibidad. So yun yung mga nangyayari ngayon na tension. Medyo matensyonado diyan kaya dapat maging maging proactive ang pulisya natin diyan. Ang report sa amin, Grace, grabe ang mga bodyguards, armed bodyguards ng mga yan. Anytime pwedeng may mangyari. Kaya para maiwasan, agapan na. Totoo kayo dyan. Napakahalaga talaga na ang PNP natin ay nandyan at siguro talagang naniniwala naman ako sa kakayanan ng ating regional director, si Brigadier General Rodrigo Maranan, na ang lahat na ito ay kanya ring tinututukan upang maiwasan ang anumang kaharahasan at idudulot nitong nangyayaring iringan na ito. Mainit na eh. So yung mga supporter na magkabilang partido, yun ang mabigat doon. Kailangan talaga nababantayan yan at manatiling kalmante ang bawat isa. So yan. Okay. Thank you, Grace. Okay, Kaderi Katunying, yan ang ating update. Ito, si RH25, Great Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 7:48 ang ating oras. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Alamin nga natin ang follow-up sa nangyaring magkakasunod na aksidente dyan sa may EDSA Ayala Tunnel. Siyempre, yung traffic na idinulot niyan. RH52, Edniel Parosa. Kami na Jel! Jerry at Anthony, bagamat usad pagong pa rin, nadadaanan na, umuusad na para sa mga motorista. Itong northbound lane ng EDSA Ayala mula alas 7:30 ngayong umaga.
Umabot kasi hanggang Malibay sa Pasay City ang buntot ng traffic kaninang bago mag-alas 7 matapos ang dalawang sunod na aksidente. Naunang tumagilid kaninang pasado alas 4 ng madaling araw, isang delivery van kung saan nagkalat yung mga dala nitong mga perishable goods ito, mga pagkain. Unang ilang minuto lamang pagtapos nito, nagkaroon naman ng road crash, sangkot ng isang tanker at isang pribadong sasakyan sa parehong bahagi ng kalsada. Batay na rin sa report ng Metro Base 5:59 AM. Itong parehong aksidente, Jared Anthony, wala na at cleared na ng ating mapasok itong tunnel kaninang 7:30 AM. Pero yung gapang ng mga sasakyan, mabagal pa rin mula doon sa tulay ng Magallanes. Magdamag na maulan sa Metro Manila, partikular dito sa bahaging ito ng Makati, kaya pasa at madulas itong kalsadang medyo natutuloy pa lamang ngayong pagsikat ng araw. Kaya sa ating mga motorista, ingat to sa biyahe, ingat to sa pasang kalsada. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang dilag, puso ko yung Yeehaw! Magandang umaga kay Engineer JC Ancheta. Nagtataka daw sila doon sa San Antonio Market, sa San Antonio, Nueva Ecija. Bakit? Crossing, napakarami daw pulis, 24/7 yung checkpoint, pero motor lang daw ang ini-inspeksyon. Motor talaga, kawawa talaga yung mga nagmumotor. Sila actually, lang ang kayang... yung kankombachero, hindi ba meron tinatawag na plain view doctrine? Oo. Ang plain view doctrine ba ay applicable lang sa mga four wheels? Sa motor pinapabuksan yung yung compartment, yung upuan. Yung upuan Kaya nga sabi ko, ano bang kawawa naman tong mga nagmumotor na hindi it's unfair. Ibang unfair treatment. Sino ba ere na pumasok na sa mundo ng politika? Na alam ng kanyang sarili, na sa kanyang sarili na wala siyang alam doon. RH47, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa inyo, Ka Jerry at Katunying. Akala ko Pasko na, hindi pa ako makakapag-report. Paano naman ako makakapamasko sa inyo yan? Ang tagal ko din namang na-miss ang ating mga kaibigan, ang ating mga listeners, para i-chika itong si aktor na pumasok sa politika na kung saan pinagtataasan siya ng kilay ng kanyang mga kasamahan sa tuwing sasabihin sa entablado o sa mga tao na siya ay walang alam sa politika. Say ng ating mga kaibigan na sa lalawigan na kanyang tinatakbuhan, ay bakit papasok siya sa politika gayong wala naman pala siyang alam. Sana ng araw ay tigil-tigilan na nito ang pagpasok sa politika. Kapag wala kang alam, ay huwag ka nang pumasok pa. Lalo pa at sinisira-siraan din siya ng kanyang mga detractors dahil hindi daw ito naging mabuting ama ng kanyang anak dito sa isang magandang actress naman. Ano bang posisyon ang tinatakbuhan niyan? Parang itong bukal ba yan tawag dyan? Board member. Provincial board member. Anong probinsya? Ay, yung mga Mekeni. Nakakaloka. Senador ba ang biyanan niyan dati? Ano? Senador. Ba't hindi pa tukoy-tukoy? Tukoy ng pangalanan. Oy, nakakaloka. Natotoo lang. May nanguhula dito, si Ombudsman Samuel Martires. Si Ombudsman Samuel Martires. Mali yung hula mo, Ombudsman. Mali. Hindi. Yun na. Clue! Ang naturang aktor na wala raw alam siya sa politika pero pumasok ay ang aktor ng initial ay letter. Ayan, first letter in alphabet. Ayan. Ang apelido? First letter ulit. Double A. Yung bang jowa niya, yung pa rin hanggang ngayon? Wala. Yung pinalit? Yung bago. Sila pa rin? Sila pa rin? Sila pa din. Kapampangan ba yung ipinalit? Abay, ba't hindi naman tukuyin talaga? Kaya natin DZRH Showbiz Atas News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! May mga galing manghula. Gawa ka agad eh. Oh. May mga gagaling talaga. At magandang morning at congratulations kay Governor Dr. Helen Tan. Governor Helen Tan, Dahil Doktora. sila pala'y nanalo din nung Seal of Good Governance ng DILG. Ang Quezon. Ang Quezon. Tingnan mo nga naman yan. Mula doon sa pala hinihintay dyan. Mula mula sa sitwasyon dati na ang Quezon ang image lugar ng pagkahirap-hirap na probinsya. Ayan tingnan mo ngayon. Oo. Mukhang nagpasalon si Doktora, mukhang nagpasalon ka dyan. Galing sa salon na Doktora. Seal of Good Local Governance. Ayan. Congratulations. At sa mga taga Quezon. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Pwede bukas na lang itong isa. Okay. Okay. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. MX3, tunay, natural at original.